Aming Ama, salamat po sa umagang kay ganda. Salamat na bawat gising ay pagpapala na nagmumula sa iyo, O Diyos. At tunay na ang aming pag-asa ay nasa iyo lamang, Panginoong Hesus. Ano man ang sitwasyon ng bawat isa, katagpuin mo nga po at kumilos ka ayon sa nais mo. Gamitin mo lang po ang iyong lingkod. Tago mo po ako sa iyong krus, O Lord, at ikaw ang magsalita sa amin. Dalangin ko po, O Diyos, na maging handa ang aming mga tainga sa pakikinig ng iyong salita. Hindi papasok sa kaliwa, lalabas sa kanan, kundi mananatili ito sa aming puso, O Diyos. At nawa ang puso namin ay maging katulad ng isang matabang lupa, Panginoon, na ang iyong binhi ay mananatili sa aming mga buhay dahil ito ay aming pagbubulayan at aming ipamumuhay sa bawat araw. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po. Sige. Basahin natin yung main text. Deuteronomy 28:13. Bago kayo umupo, pakibasa po. Deuteronomy 28:13. Ito po yung ating pinagkuhanan ng topic, ng title. Sige, sabay-sabay. So, yun po yung ating title. Okay, sabay-sabay. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day, and carefully follow them. You will always be at the top, never at the bottom. Sino may gusto niyan? Lagi kang nasa taas at hindi ka pupunta sa binit, sa ilalim. Ikaw ang susundan at hindi ikaw ang susunod. Amen ba yun? Sige, makakaupo na po tayo. So in today's world, many people feel overwhelmed and overlooked, struggling to rise above their circumstances. Di ba marami nagpipilit kaya nga ginagawa ang lahat? Sa mga teachers, nagtuturo sila pero pag recess, nagtitinda, nag-o-online, nagbibenta ng mga insurance kasi nais na umangat. Dahil kung aasahan lang ay ang sweldo, malamang hindi kakayanin. So maraming sitwasyon sa atin na nagnanais na laging number one. At sino sa atin ang ayaw maging the best o yung nangunguna? Di ba? Kahit saang pagkakataon, gusto mo laging ikaw mauna. Kahit na nga sa sasakyan sa traffic ang haba-haba ng traffic pero dahil gusto mong mauna, sisingitan mo yung napakahabang pila. Parang ikaw lang ang naghahamadali. Nangyayari po ba yan sa mga nagdadrive sa atin? Ang dami po niyan. Kaya sa kalsada, kung gusto mo ng away, ang bilis. No? Imagine mo ilang minutos ka na nandun, tapos may biglang kadadating lang, sisingit sa'yo. Parang ang feeling ay siya lang ang naghahamadali. Nais ng bawat isa na umangat. So, however, God's word assures us that we can be the head and not the tail. So, kung sa eskwelahan ay laging parang pasang-awa na lang, laging humihingi na lang ng grasya sa kanyang teacher, pero bilang anak ng Diyos, dapat makita natin na I want to be more. We want to be more. Amen ba yun? At nais natin na maging nasa taas, hindi nasa baba. So yun po ang ating pag-aaralan ngayon, na yung pangako ng Panginoon na nag-challenge sa bawat isa sa atin ngayon, anuman ang sitwasyon mo. Not only to strive for success, but also to align ourselves with God's principles. Amen po ba yun? Na, kasi pagka ang sa mundo ang pinagbatayan natin, yung ginawa nating standard, talagang kahit na ano gawin mo, maghihirap at maghihirap ka, pero parang wala pa rin.
Alam niyo yon? Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay ang prinsipyo ng ating Panginoon na ituturo niya. Na how can we embody this calling sa pamagitan ng tatlong key points. Okay? Una, let us embrace your identity in Christ. Embrace your identity in Christ. Sino ka nga ba kay Kristo? Nilikha ka ba dito sa mundo para maging sunod-sunuran? Para gawin yung gusto mo? So understanding who we are in Christ is foundational. So yan po ang dapat nating makita. Kailangan magkaroon muna ng koneksyon doon sa source na nagbibigay ng lahat ng kakailanganin mo para managumpay ka sa mundong ito. Embrace your identity in Christ. Our identity is not defined by our past. Tandaan mo yan. By our failures or by our circumstances, but by our relationship with God. So, kanino ka ba nakadikit? Sino ba ang pinagkakatiwalaan mo sa buhay? Sino ba ang inaasahan mo na mag-aalis sa'yo sa hirap na dinadanas mo ngayon? Sabi diyan, our identity is defined by our relationship with God. Ang tanong, meron ka na bang relasyon sa Diyos? Pag sinabing relasyon, kinakausap mo siya lagi. Nino-nurture mo, inaalagaan mo. Katulad ng father and son, mother and daughter, or friends, siblings to sibling. So, ibig sabihin, may relasyon ka na ba kay Kristo? Para magkaroon ka ng identity sa Kanya. Kaya sa oras na ito, kapatid, kung wala pa, si Jesus ay nag-i-invite sa bawat isa sa atin. Kumakatok siya sa pintuan ng inyong puso ngayon. Kung nais mong pagbuksan siya, at nais mong tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon, habang ang lahat ay nakapikit. Hallelujah, Jesus. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito ng pagtanggap kung nais mo magkaroon ka ng relasyon sa ating Diyos. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako ay isang makasalanan at kailanman hindi makakarating sa iyong kalwalhatian. Sa oras na ito, inaamin ko po ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako at linisin ng iyong banal na dugo. Pinananampalatayanan ko po ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Linisin niyo po ako. At ikaw na po, Panginoon, ang maging tagapagligtas ko at Panginoon ng aking buhay. Salamat, O Diyos, sa regalo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na aking nakamtan sa oras na ito. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung tinanggap mo yon, masasabi na yung meron ka ng relasyon sa Diyos. Ano na yung relasyon mo sa Diyos? Hindi lang siya ang may likha sa'yo, kundi siya ang tumubos sa'yo. So bilang anak ka na, nagkaroon ka na ng relasyon sa Diyos, siya ang ating Ama sa langit at tayo ang kanyang mga anak. Amen po ba yon? Kaya lahat tayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Amen. Amen? So sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. So nilikha tayo ni Kristo Jesus para sa mabubuting mga gawa na hinihanda na sa atin ng Panginoon bago pa tayo nilikha dito sa mundo. May magandang plano na ang Diyos sa buhay mo, kapatid.
Huwag ka na mag-invento. Alamin mo na lang, in-nurture mo yung relasyon mo sa Diyos para maranasan mo yung magandang relasyon na ino-offer niya. Di ba, ang sarap-sarap po nang merong kang tinatawagang ama na every time na may pangangailangan ka, kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng baon, kailangan mo ng pagkain, may mahihingi ka, may magbibigay sa'yo. Amen po ba? Pero more than that, ang ninanais ng Panginoon na hindi lang puro pakabig, kundi nais niya rin, kahit na wala kang problema, lumapit ka sa Kanya. Sabihin mo lang, Panginoon, kay buti-buti mo sa buhay ko. Panginoon, salamat na ikaw ang Diyos na walang ninanais sa akin kundi ang pinakamainam lang. So dapat dinedeklara mo yan every day sa buhay mo. At dapat lagi mong tatandaan kung sino si Jesus sa'yo. Siya ang iyong tagapagligtas at siya rin bilang shepherd mo. So, kung nunurturin mo ang relasyon mo sa Diyos, sigurado kapatid, yayabong yan, mag-grow, magkakaroon ng mas malalim pang pagkakilala sa Panginoon. Hindi lang si pahingi ka. Bili mo ako niyan, bili mo ako nun. Pahingi ako niyan, pahingi ako nun. Kundi, more than that, na Panginoon, kahit na wala akong problema ngayon, naniniwala ako na magiging maayos ang lahat kasi ikaw na ang nagsaayos. Amen ba? So wala tayong pagkabahala. Sabi nga, pagka ibinigay natin sa Panginoon ang ating buhay, nakasisigurado tayo na parang yung sa Metrobank, no? We are in good hands. Hindi sa Metrobank, kundi kay Hesukristo. Amen? Dahil siya ang tunay na nagmamahal sa atin. So knowing that we are His masterpiece, empower us to step into leadership roles in various aspects of life. So kung si Jesus ang kasama mo, sino ang katatakutan mo? Pag relasyon mo sa Diyos ay tama, magiging maayos din ang relasyon mo sa iyong kapwa. Kaya nga meron ako nakausap na kabataan. So, ang inaano niya, akala niya, ang ministry lang niya kada linggo, Sabado, magpa-practice, linggo, gagawin yung pinagagawa ng Diyos dito sa harapan. It's not that. Ang main priority mo, kapatid, to know Jesus more and more. Kilalanin natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, bilang ating Panginoon, na may magandang plano sa ating buhay. Amen po ba? More than sa ministry mo, mas concern ang Diyos sa iyong pagkakilala sa Kanya, sa iyong paglago bilang mananampalataya. Kaya kung alam natin na ang Diyos, nais niya lagi ang pinakamainam sa'yo, why not settle? No? Bakit ka magsisettle? Why settle for second best? Kung kaya namang ibigay sa'yo ng Diyos ang pinakamainam. Amen ba? Sino yung gusto tira-tira? Sa pagkain, gusto mo ba yung, halimbawa kumain sila sa pizza, sa isang pizza parlor, tapos ang tinira sa'yo, yung, dahil nga na-late ka, tira-tira na lang. Masaya ka ba nun? Ha? Kasi minsan iniisip mo, kinagatan niya kaya ito? O kaya baka kung ano na yung ginawa niya? Di ba ang gusto lagi natin yung mainit-init na iaahin sa atin kaysa doon sa mga tira-tira? Amen ba yon? So, why settle for second best? Sabihin mo nga sa katabi mo, why settle for second best? Or where Jesus can give you the best. Amen ba? Kung yung kanyang anak na si Jesus ay hindi itinago or hindi ipinagkait sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig niya
na kahit na anong problema, anong kasalanan mo, kapatid, gaano mang kalakihan, handa pa rin siya magpatawad because He loves you. So, settle for the best. Amen ba? Sabihin niyo sa katabi niyo, settle for the best, kapatid. Hindi yung tira-tira or second hand. Di ba mas magandang gumamit, lalo na sa kotse, no? Mas magandang ikaw yung unang gagamit, magpapatakbo ng kotse. Kasi alam mo yung history. Unlike yung second, pero yun yung pagka may pera ka na. Di ba? Pero pagka yung halimbawa hindi ka pa marunong, at pwede naman second muna, na maganda-ganda, para kasi kahit na mabangga. Nakakatakot kasi, no, pagkabago. Pero sa ibang ano naman yon. Pero bilang mga Kristiyano, lagi mong naisin yung pinakamainam. Kasi yun ang dinidesire sa'yo ng Diyos eh. Minsan lang tayo nakokontento na yung mga pinagliitan, yung mga, syempre habang maliit yung kumot, matuto mo ng mamaluktot. Pero pagka ibinigay na sa'yo ng Diyos, yung kapasidad, yung resources na kinakailangan mo, gawin mo yung pinakamainam. Pero bago yon, dapat ibigay mo muna ang pinakamainam sa Diyos. Amen ba? Hindi yung kasi minsan ang gusto ng tao, puro kabiglang, puro akin yan, gusto ko yung best. Pero ang tanong, naibibigay mo ba yung pinakamainam sa Diyos? Don't expect na mararanasan mo ang pinakamaganda kung ikaw mismo hindi mo binibigay sa Diyos ang pinakamainam na nararapat sa Kanya. Kailangan, ano yun, dalawa kayo. No? Hindi lang puro ang Diyos, kundi dapat meron kang participation para matanggap mo yung pagpapala ng Diyos sa'yo na ikaw ang maging pinuno. Ganon din sa mga katatayan. Kayo po ang tinatawag na head of the family. Ang tanong, kayo ba ay tumatayo bilang head? O sunod-sunuran kayo kay Mrs.? Sabi, so bakit nagkakalabitan yung mga mag-asawa? So, bago kayo makinig sa inyong asawa, ang importante mga kalalakihan, makinig kayo sa inyong Diyos. Bilang the best at pinakaulo ng bawat isa para maging maayos. Amen po ba? At saka kayo humingi kung kailangan nyo ng support sa inyong asawa. Importante rin po na sinasabi natin yung ating mga plano sa ating partner. Kasi para may support sila. Pero pag sinabi nyo ang inyong pangangailangan, ang inyong plano muna sa Diyos, mas maganda po. Kasi yung suporta, yung full support ng Panginoon, ibibigay niya sa inyo. Amen ba yun? Katulad nung kami ni Pastor Elmer na para bang nag-desire na talaga kami na maging debt-free o wala ng utang. At that time, may utang pa kaming malaki. So ano ginawa namin? Nag-desire kami at hiniling namin sa Diyos. In 1 week, binigay ng Panginoon yung katugunan. Ang bilis sumagot ng Diyos kapag seryoso ka na hinihingi yon at para sa kanyang kalooban. Amen po ba? So, makita natin dito yung katulad ng, let us be reminded of the story of David. Before he became king, si David po ba ay automatic na pagkapanganak niya or nung kabataan niya, automatic na naging hari kagad siya? Di ba dumaan din po siya sa proseso? Una, naging shepherd siya. He was a shepherd boy na nung tiningnan nga ni Samuel, yung pamilya niya, di ba hindi siya napagkamalan? Kasi meron pang sa appearance, may mas maganda pa. May mas magandang itsura doon sa kanyang mga kapatid. Pero siya ang pinili ng Diyos. He may be the least likely candidate to lead, yet he embraced his identity as God's chosen
and eventually face Goliath with faith and courage. So bilang pastol, nautusan siya na magbigay ng pagkain sa kanyang mga kapatid na nasa labanan at narinig niya yung pag-curse, yung pangnunuya ni Goliath na isang Philistines at napakatangkad niya. Ilang footer siya? 9, no? 9 feet tall. At sino nga naman ang magkakaroon? Even si King Saul that time ay takot. Dahil alam niya na talo siya doon pa lang sa appearance. But when David heard yung kanyang mga sinasabi na nakita niya ang Diyos niya, ay meron akong Diyos na napakalaki. Yung kanyang identity as God's chosen, and eventually face Goliath with faith and courage. Ano nangyari? Because David believed in who God made him to be, he became the head of a nation. Natalo niya si Goliath. Bilang bata, napatay. At inano niya yung ulo. Kinat niya yung ulo ni Goliath bilang simbolo ng victory. At hindi lang yon. So makikita natin sa 1 Samuel 16:7, sabi doon, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." So, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso mo, kapatid. Kapag nagnanais ka na gawin ang kalooban ng Diyos, sasamahan ka niya. Amen ba yon? And He will give all of you into your hands. Kaya, sabi din sa Psalm 78, He chose David, his servant, and took him from the sheep pens. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob, of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. So ano meron si David? Skillful hands and integrity of heart. May katapatan ang kanyang puso. Ang ninanais niya lang, itaas, maluwalhati ang Diyos sa kanyang buhay. And yung verses na yon ang nag-highlights kay David ng kanyang journey to be the king, to be the head of Israel. From a humble shepherd to a mighty king, emphasizing his identity rooted in God's calling and his courageous faith in the face of challenges. Sino mag-aakala na magiging hari siya? Pero God chosen him. Kaya kapatid, sino mag-aakala na one day magiging milyonaryo ka? Kapag ikaw ay patuloy na maging tapat sa iyong pagbibigay sa ating Panginoon at mahalin siya ng higit kanino paman, gagawin ng Diyos ang dinidesire ng iyong puso. Amen ba yon? Number 2, so kailangan maano muna natin yung ating identity kay Kristo. Amen? Without our connection to our Lord, our source of everything, hindi po tayo magiging head. Pangalawa, act with integrity and purpose, katulad ni David. Integrity refers to the quality of being honest and having strong moral principles. So hindi ka po pwedeng lagyan o tapalan ng pera. Hindi yung boto mo sa 1,000 ipagpapalit mo sa tamang tao. Kailangan magkaroon ka ng aksyon, ng katapatan, at ng layunin ng Diyos sa iyong buhay.
Amen po ba yon? So it involves being consistent in your actions, values, and beliefs, and doing the right thing even when no one is watching. That is integrity. Kahit na walang nakakakita sa'yo, gagawin mo pa rin yung tama. Kasi ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay ay nakikita ka sa lahat ng pagkakataon. So being the head requires integrity. Kung gusto mong maging ulo, hindi maging buntot. Acting in alignment with our values and God's commands. Ano po sabi sa Colossians 3:23? Colossians 3:23. And whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. Nagtatrabaho ka, gawin mo ng buong puso mo ang trabaho mo. Kasi binabayaran ka dyan. Nandyan man sa tabi mo o walang nakakakita na boss. Kasi ang Diyos na nakakakita ng lahat ng bagay, siya rin ang magpo-promote sa'yo. Amen ba yun? Promotion does not come to men, but to God. Kaya yung hinihintay mong promotions, kapatid, i-please mo ang Diyos mo. Sooner, you will be promoted. Amen. When we conduct ourselves with honesty and purpose, we become examples to others, setting a standard that elevates rather than diminishes. So katulad ng istorya ni Daniel, he was taken captive to Babylon and faced immense pressure to conform to the king's edicts. No, ano sabi doon? Lahat dapat ay susunod sa sinasabi ng hari. Meron silang ginawa na para wag sasamba sa kanilang Diyos na pinaglilingkuran. Pero si Daniel, hindi siya nakinig. Hindi siya sumunod. Kasi alam niya, hindi nababago yung kanyang pananampalataya kasi kilala niya ang Diyos niya. So anong ginawa niya? He chose to remain true to his principles by maintaining his prayer life. So patuloy siyang nananalangin 3 times a day. Pumupunta siya doon sa kanyang kwarto, umaga, tanghali, gabi, para manalangin sa kanyang Diyos. Kahit na ito ay matinding pinagbabawal. At alam niyang pwedeng manganib ang kanyang buhay. Pero hindi po siya nag-sway doon. So even yung kanyang dietary restrictions, ang kinain lang niya ay yung gulay. Hindi yung mga pagkain ng hari na mga masasarap na lechon, morcon. Ano pa ang nasa isip niyo ngayon? Nagugutom na ba kayo? So isipin niyo muna. Libre naman yung pag-iisip, yung mangarap. So yun ang lahat ng iyon, even the good wines, yung mamahaling mga alak, hindi siya tumikim nun. Kundi, kinain niya lang yung pinapakain ng Diyos sa kanya. At ito yung mga gulay, vegetables. So his unwavering integrity not only earned him respect, but ultimately led to his elevation in the king's court. So Daniel became the head in a foreign land because he chose purpose over popularity. Sino ang ayaw ng fame? Ang tanong, yung ba ang ninanais sa'yo ng Diyos? Ang maging magaling dito sa mundo o yung parang sa artista na siya yung pinagkakaguluhan? Gusto mo ba yung VIP lagi na pag-uupo ka, laging nasa panauhing pandangal na lugar? Alam naman natin ang nais ng Diyos, yung humility, katulad ni Jesucristo. Ayaw niya ng fame. Jesus Christ has no position. Ayaw niyang magpatawag.
Jesus nga lang ang pangalan niya, di ba? Tayo, pagka merong PhD, hindi mo lang natawag na doc, minsan sumasama ka agad ang loob. Amen ba? Pero si Daniel, hindi niya inintindi yung kanyang sitwasyon, yung kanyang buhay, at ang kanyang posisyon. Pero ibinigay sa kanya yon ng Panginoon. At saan pa siya naging head? Sa foreign land. Sa hindi niya tahanan, hindi niya lupain. That is the work of God. Kapag tayo ay patuloy na naging tapat sa ating pananampalataya, mas iniintindi natin yung ginagawa, yung nais ng Diyos na ipagawa sa atin, hindi yung to please men. We must please God above all else. Kapag nangyari po yun, kapatid, magiging maayos ang iyong buhay. Amen ba? So, number 3. So, God, ano yan? So, imagine niyo niligtas si Daniel sa lion. And King Darius acknowledged Daniel's God. Hindi lang yun, no? Hindi lang siya tinaas, binigyan ng posisyon. Inonor din ni King Darius yung Diyos ni Daniel. So in short, na born again din si King Daniel. So ang sarap nun, no? Hindi lang ikaw rerespetohin ng mga tao sa paligid mo, dahil nakita nila si Jesucristo sa buhay mo, kundi sila mismo ay sasamba rin. Kikilalanin din ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bilang nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Amen. Number 3, cultivate a spirit of servanthood. Cultivate a spirit of servanthood. So the spirit of servanthood can be seen in various ways. Ano po yon? Katulad ng, hindi lang po tayo dito sa church mamagandang loob, kundi sa lugar na pinupuntahan mo, sa lugar na kinalalagyan mo. Katulad ng mga healthcare workers natin, doctors, meron tayong mga doctors dito, meron din tayong mga nurses, meron ding healthcare professionals. So ipakita nyo ang pagiging servanthood sa araw-araw. Papaano? By dedicating your lives to caring for others. Makita yung tunay na pangangalaga nyo. Hindi, ngayon parang mga, hindi ko naman nilalahat. So si Dr. Mary Ann, alam nyo kung magkano, kung pupunta lang kayo dun. Nagkano pa? Andiyan ba si Doc? So, kung pupunta kayo sa kanyang clinic sa bahay nila, magkano, Doc, ang singil? $250. Magkano na po ngayon ang singil ng doktor? 800, 1,000, 1,500. Si doktora, pag pinuntahan nyo sa bahay niya, 6 to 9 p.m., no? Pagkatapos ng trabaho niyo yun, sa ibang hospitals, kasi yun na yung puso niya. Because she truly cares for her communities. Kaya alam nyo, naniniwala ako kahit na sabihin mo, kumikita pa ba siya doon? Ang mahal-mahal ng maging doktor. Kaya nga yung iba talagang grabe naman kung makasingil ng PF. Minsan, di ba? Pero tayong mga anak ng Diyos, nais natin na tunay na mag-alaga, tunay na tumulong sa ating kapwa. Amen ba yon, mga healthcare workers? Amen? Sige nga, sino yung mga nandyan? Mag-amen nga kayo? Amen. So wag tayong kaya tayo nagtatrabaho because of the salary. Amen po ba? Lalo na nung COVID-19. Saludo kami sa inyo. No, sa mga doctors, nurses, na hindi gumawa ng aligasyon o ng mga kalokohan, nagpadala sa mga ibang.
tao, kundi ginawa niya ng may buong pag-ibig, pagmamahal na makatulong sa ating kapwa. Ganon din yung mga teachers natin. Amen? Sabi nga nung iba, pagka teacher ka, baka tumandang dalaga ka na. Kasi doon pa lang sa mga estudyante mo, kung 50 yan, kung ikaw ay nasa public, 50 na tao, na bata, na iba't iba ang ugali. No, may makulit, merong mga pasaway, merong mga mababait, matatalino, meron namang kailangan ng... Imagine niyo yung hirap na yon. So kung wala kang love doon, amen ba, mga teachers? Teacher of the word. Marami tayo rito. Amen ba? So, ilang beses ka na, ilang taong ka nang nagtuturo, pero nakikita mo, hindi pa rin natututo. Di ba nakakadismaya yon? Pero tandaan nyo lang, kapag dumating na kayo sa sitwasyon na ganon, ang sabihin nyo sa sarili nyo, kung si Jesus nga, hindi gumigive up sa akin eh. Hindi siya gumigive up sa mga makasalanang paulit-ulit na humingi ng tawad, patuloy na nagmamahal. So we will be like Him. Amen po ba? Amen. At marami pa po na mga tao na nagkukultivate ng spirit of servanthood. Amen ba? But to be the head involves serving others. Tandaan natin yan. Kung gusto mong maging ulo sa field na ninanais mo, sa inyong tahanan, sa inyong komunidad, sa inyong pinagtatrabahuan, sa inyong pinag-aaralan, kailangan mong maging humble, maglingkod. So, Jesus exemplified this. Sabi sa John 13:14-15, nandiyan po ba yun? Okay, pakibasa nga po. Tayo tayong lahat, basahin natin, sabay-sabay. Pakibasa. John 13:14-17. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Very truly, I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Nakita niyo yun? Ang ganda-ganda ng pangako ng Panginoon. So, sino yan? Your Lord and teacher have washed your feet. So, ginawa niya po yan sa kanyang mga alagad. At hindi po mahirap na gawin yan kung ating naistularan ng Panginoon. Amen ba? So, hindi dapat tayo choosy bilang mga lingkod niya. Maglilingkod tayo sa mayaman, ganun din sa mahirap. Sa kaibig-ibig at sa ating mga kaaway. We will love them no matter what. As Jesus loved each one of us. Amen? Amen. Sige po, salamat. Tandaan natin mga kapatid, leadership in the kingdom of God is reversed from worldly notions. It is about lifting others rather than elevating oneself. Kung gusto mo, sabi nga, kung gusto mong maging dakila ka muna? Maging servant ka muna ng lahat. Gusto niyo maging head? You must serve first. Amen po ba? Ang nakakalungkot, minsan, tumulong lang sa paglilinis, sa pag-aayos ng konting gamit na mayroon naman lakas, hindi magawa. Teacher ako. Leader ako. Hindi po yan ang tinuturo sa atin ng Panginoon para maging ulo ka, kapatid. You must be the servant of all. Amen? Katulad ng buhay ni Mother Teresa.
So she dedicated her life to serving the poorest in India, demonstrating that true leadership comes from humility and service. So regardless na balikan ka, bayaran ka, o ma-appreciate ka ng mga tao sa paligid mo, still, you must do your part. You must serve all. Hindi tayo choosy. Amen ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka, kapatid. Kahit na sino yan. Amen ba? Hindi ka maglilingkod dahil gusto mo lang na, ibalik sa'yo. Kailangan maglingkod ka kahit na alam mong hindi ka niya mababalikan. Amen. And I pray na yung compassion ay bumaba sa bawat isa sa atin, katulad ng compassion of our God, of our Lord Jesus Christ. Amen? So, to our conclusion, maliwanag na po ba sa atin papaano tayo maging head and not the tail? So, being the head and not the tail is a call to rise above mediocrity. Huwag kang lumagay sa gitna, kapatid. Ang lumalagay sa gitna, yun ang mga naiipit. Amen po ba? So, and become a beacon of hope sa bawat isa sa atin. So, sabi dyan, become a source of encouragement, integrity, and service. So, in summary, yung tatlong pinag-aralan natin, embrace your identity in Christ, act with purpose and integrity, cultivate a spirit of servanthood. By doing so, you fulfill God's promise and lead a life of impact and influence. Because the true leadership is through example and influence. Hindi yung pagiging mataas ang posisyon. Amen. Remember, you are created to be the head, so walk in the victory that God has given you. Amen? So, ulitin ko, why settle for the second best when God wants you the best? Hindi lang sa iyong buhay, sa iyong makakapartner sa buhay, at sa ninanais mo. Huwag lang yung para kang estudyante na makapasa lang. I-aim na natin with excellence na magkaroon ng honors to give glory to our God. Not for our benefits na tayo'y makapagmayabang dahil magaling ka, kundi para maitaas ang pangalan ng Diyos sa iyong buhay. Kasi ang tunay na koneksyon sa ating Diyos ang magdadala sa atin being the head and not the tail. So, as we close, I encourage each of you to reflect on your current position. Ano ang sitwasyon mo, kapatid, ngayon? Hindi ko po alam lahat ang sitwasyon nyo. Are there areas where you can embrace your God-given identity or practice integrity and servanthood? Sa oras na ito, let us decide. Let's commit today to being the heads in our families, workplaces, and communities, shining His light in all circumstances of our life. Amen ba yon? Hindi kung kailang okay ka lang. Kahit na may problema ka, let the light of Jesus be seen in you. Because we are called to be His salt and the light to this world. Amen? Nakalagay po ba dyan sa Galatians 3:13 to 14? Wala? So for all, babasahin ko na lang po, Galatians 3:13 to 14, NIV.
For all who rely on the works of the law are under a curse, as it is written, "Cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law." Clearly, no one who relies on the law is justified before God, because the righteous will live by faith. Hindi ka makakapamuhay, anak, kapatid, magulang, kung walang pananampalataya sa ating Diyos. Kung mag-isa ka lang, sigurado, babagsak ka. The law is not based on faith. On the contrary, it says, the person who does these things will live by them. So Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written, "Cursed is everyone who is hung on a pole." He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. So tayo po ay mga Gentiles. We are adopted children of the living God. Kaya, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ito pinangako niya sa kanyang mga anak sa Israel, sa mga Israelites, at tayong mga Gentiles na binayayaan na piliin na maging anak ng ating Diyos, Ama. Huwag natin sayangin ang pagkakataon na ito, mga kapatid. Amen? So, sabi din sa John 14:15, "If you love me," si Jesus po ang nagsasalita rito, "if you love me, keep my commandments." Sabi po sa The Message version, "If you love me, show it by doing what I've told you." So wag tayo pong magbingi-bingihan. Wag tayong maging tamad. Gawin natin ang pinagagawa ng Diyos sa atin. Because I know the very purpose of God is to be the best for you. Amen ba yon? Kaya, gawin natin ang pinakamainam. We must love and obey His commands. Amen.